Sa loob ng libu-libong taon, isang misteryo ang bumabalot sa kasaysayan ng Ophir, isang lugar na tinaguriang Land of Gold. Ngunit saan nga ba matatagpuan ang mga minahan ng gintong ito? Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga sinaunang kwento ng Ophir at ang mga gintong yaman nito? Ang Ophir, ayon sa Biblia, ay isang lugar kung saan ang mga gintong yaman ay kinuha at ipinadala kay Haring Solomon. Mababasa sa 1 Kings 10 oras 22 minuto na ang bawat 3 taon, tumatanggap si Solomon ng kargamento mula sa Ophir, puno ng ginto, pilak, ivory, at mga mahalagang alahas. Isang lugar na hindi masukat na yaman, ngunit saan nga ba matatagpuan ang Ophir? Maraming teorya ang naglalabasan, kabilang na dito ang mga posibleng lokasyon ng Ophir. Isa sa mga pinakasikat na teorya ay nasa rehiyon ng Africa, lalo na sa mga lugar tulad ng Ethiopia at Mali. Ngunit ang mga sinaunang mga ngalakal na dumaan sa mga isla ng Southeast Asia ay maaari ring magdala ng ginto mula sa Ophir. Isa pang mahalagang piraso ng ebidensya ay ang mga dokumento na natagpuan sa Espanya. Ayon sa koleksyon General de Documentos Relativos las Islas Filipinas mula 1519, tinukoy na ang Ophir ay matatagpuan mula sa Cape of Good Hope sa Africa, patungong India, Sumatra, at mula doon sa mga isla ng Pilipinas. Ang mga alamat ng Ophir sa Pilipinas ay hindi nawawala. Mula sa mga sinaunang dokumento ng mga misyonaryong Kastila, ang Ophir ay inilalarawan bilang isang lugar na mayaman sa ginto. May mga teoryang nagsasabing ang mga mangangalakal mula sa Ophir ay dumaan sa mga isla ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking producer ng ginto sa buong mundo. Ngunit ang mga minahan ng ginto ay hindi na kasing linaw tulad ng mga panahon ni Solomon. Ang ilang mga eksperto ay naniniwala na ang mga lugar na ito ay maaaring mga sinaunang minahan na nagbigay ng ginto sa mga mangangalakal ng Ophir. Habang ang misteryo ng Ophir ay patuloy na bumabalot sa ating kasaysayan, ang mga yaman nito ay hindi matitinan. Ang ginto ng Ophir, anuman ang tunay na lokasyon nito, ay isang simbolo ng kayamanan at kasaysayan na patuloy na kumikilos sa ating mundo. Kung gusto mong matuto pa ng mas marami tungkol sa mga nakatagong kwento ng kasaysayan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento sa ibaba. Hanggang sa susunod na paglalakbay.